Amen. Praise the Lord. Good morning. Glory to God. Okay, thanks God. Matthew chapter 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. Basahin natin sabay-sabay. Read. Begin. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Jesus will build His church. Jesus will build His church. Let's pray. Our God, loving Father, thank you for this day. Salamat po sa iyong mga salita at sa iyong anak nandito sa testimony at memory verse. Forgive our sin, cleanse our Lord, to play ang salita ang mahayag. Sweet Holy Spirit, help us, help me. In Jesus Christ's name, Amen. Jesus will build this church. Kaya ito ang Matthew 16 verse 18 ay mahalaga ito. Alam niyo ba na tatlo na institusyon yung itinatag ng Panginoon? Una, yung pamilya. Pangalawa, gobyerno. Pangatlo, yung simbahan. Okay? So, yung pamilya, ang nagsimula noon ay sa Garden of Eden. Si Adam at saka si Eve. So, kinasal ng Diyos. Garden of Eden. Adam and Eve sa pamilya. So, galing sa Diyos yung pamilya, tinatag niya yan. Yan ang mga divine institution. Kaya mahalaga yung pamilya. Pag ang pamilya ay matatag yung bansa. So hindi gusto ng Diyos na may mga broken homes. Minsan may mga broken homes tayo dahil yung si Satan ay sinisira niya yung pamilya. Kaya ang pamilya ay mahalaga na tinatag ng Panginoon yan. Tandaan po natin yan. Of course, may kaaway ang Diyos, si Satan. Kaya ang pamilya ay nagkawatak-watak yung pamilya. Yung pamilya ay broken homes, naghahiwalay yung mag-asawa, at nagkaroon ng mga other man, other woman. So, ang apektado dyan ay mga bata. No, di ba? Pag yung tatay o nanay may kinakasamang iba, nagkakos na broken homes. Kaya kawawa yung mga anak pag ang pamilya ay hiwalay yung mag-asawa. Hindi gusto ng Panginoon yung magkahiwalay. Kaya nga dito sa Pilipinas ay walang divorce. Kasi apektado yan yung mga bata. Sa China, kadali lang daw doon mag-divorce sa kanila. Doon din naman sa Japan, ang dali lang, pumunta lang sila sa abogado, pirma lang, tapos na. Pero dito sa Pilipinas ay hindi basta-basta na. Maraming proseso pa at marami pang mga isalang-alang. Pero kung battered wife, yun may mga grounds pa ron na pwede mapawalang bisa yung kasal. So, ang pangalawang institusyon na tinatag ng Diyos ay gobyerno. Kaya ang gobyerno ay galing sa Diyos yan. Ang gobyerno, kaya ang gobyerno may kaayusan. Dati nga ang gobyerno ay yung tinatawag na theocratic. Ibig sabihin, ang Diyos yung nag-lead sa mga tao, sa government, at theocratic, ibig sabihin, God rules. Yan ang nangyari noon sa time ng Israel na ang Diyos meron lang leader, pero yung Diyos ang nag-direkta sa kanila, katulad kay Moses. Pero yung mga Israelites ay nainggit sa kalapit ng mga bansa dahil sila may mga hari sila. Yung mga hari. Kung sa time natin may mga presidente, kaya nag-demand sila kay Propeta Samuel ng hari. Katulad na sa ibang bansa may hari, pero sabi ng Diyos ay mas maganda yung theocratic. Ang Diyos, God leads through the man. Pero ayaw ng mga Israelites yan. Sige, pinagbigyan ng Panginoon kasi pumili kayo at napili nila si Haring Saul. Pero ganun pa man ay naging mabigat yung siyempre yung mga batas, tapos mag-serve kayo sa hari, maging sundalo, and then may mga buwis. Sa dami mga ayaw nila sa patakaran ng Diyos ang mag-rule. So, ganun ang nangyari, naging demokrasi
ang kanilang pamalakad. Katulad sa Pilipinas ay democracy tayo. Pero kung ang gobyerno ay komunista, katulad sa China, Vietnam, sa Laos ay bawal yung pagsimba sa Diyos. Bawal ang gadiring na pagtitipon na ito sa ganito, gatipon tayo. Bawal ito sa China. Bawal rin ito sa Vietnam. Bawal rin ito sa Laos. Pag ang government ay komunista. Kung doon naman sa Muslim countries, sa mga Middle East, sa Saudi o sa Afghanistan o sa Iran, bawal rin ito. About kay Jesus Christ, Christianity, bawal doon. So, praise the Lord na dito tayo sa Pilipinas at malaya tayo na kakatipon. Kaya tayo lang ay sa bahay lang. So, tanda natin pag ang gobyerno ay against sa Panginoon, sa salita ng Diyos, sabi nga ni Pedro, I ought rather to obey God rather than man. Mas gusto ko na sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Then yung pangatlo na institution na tinatag ng Diyos ay yung church. Kaya sa ating text na binasa kanina, sa Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So ito ay magbibuild si Jesus ng kanyang church, my Jesus church. At ang church is people, hindi ito building. Kaya ang simbahan ay tao. Sa Greek word yan na ecclesia, called out assembly. Ang church o ecclesia ay mga taong makasalanan katulad natin, na tayo ay nakadinig ng gospel ni Lord Jesus, tayo ay nagsisi ng kasalanan at niniwala sa Panginoong Hesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, then nabaptize tayo, scriptural baptism, yung lubog sa tubig, tulad sa ginawa ni John the Baptist kay Lord Jesus, and then nagtitipon tayo sa isang lugar na katulad nito, at sa oras na ganito, to carry out the Great Commission. Ano yung to carry out the Word of God, the Great Commission, nakasulat sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20 na sabi din ay sa Matthew 28 na ito yung ating purpose sa Matthew 28 verse 18 to 20 na sabi doon sa Great Commission ay ganito po, Matthew 28 verse 18, then and Jesus came and spake unto them, saying, all power, lahat ng kapangyarihan is given unto me. Binigay na ng lahat ng kapangyarihan kay Jesus Christ sa langit at sa lupa. Go ye therefore, humayo kayo, and teach all nations. So, turan ng lahat ng bansa. Meron natin yung bansa, more or less 300 na bansa, buong mundo. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So yan ang purpose ng church, to carry out the Great Commission. Nasa buong mga verses sa Bible, in the entire Bible. Sa Mark 16:15, go ye into the world and preach the gospel. Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So yan yung purpose. Kaya ang church ay yung pag-share ng gospel, good news about the Lord Jesus Christ, salvation through faith kay Jesus, ay ito hindi binigay ito sa pamilya, hindi rin binigay sa gobyerno, kundi ito binigay sa simbahan. Ibig sabihin sa God's people, mga called out people, tinawag mula sa sanlibutan at binigyan ng Panginoon ng katungkulan. Hindi binigay sa mga anghel, kundi sa atin na mga tinubos, na redeem ni Jesus Christ. Amen? So kung ikaw ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya ka, nananalig ka buong puso kay Jesus, at si Jesus Christ na yung personal na Panginoon tagapagligtas, then you are kabilang na sa church. Of course, nabaptize ka. Scripturally, baptism, yung lubog. Hindi iwisik ka, hindi yung pouring, hindi iwisik, kundi lubog talaga, katulad ang ginawa kay Lord Jesus, na bilang example na naging baptize siya, identification. Okay, so yan ang purpose ng church. At sabi ni Jesus, I will build my church. I-build ko ang aking church. Sabi siya, I will build my people, God's people. I will build my people. Kaya pasalamat tayo sa
Panginoon na church is a group of sinners saved by grace. Amen? So lahat naman ng tao ay makasalanan. For all have sinned. Makasalanan ang Pope, ang pare, ang pastor, ministro, presidente, kapitan, lahat. Walang exempted. Lahat makasalanan. Siyempre, si Jesus Christ lang doon yung walang kasalanan. Kaya bago siya nagkatawang tao, Diyos siya. In order na ang Diyos ay mapako sa cross, kailan niya magkatawang tao? Yan ay through the power of the Holy Spirit. Kaya conceive siya sa tiyan, sinapupunan ni Mary. Kaya si Jesus ay siya ay virgin birth, siya ay banal. Siya lang yung walang tatay, ha? Si Jesus Christ lang yung walang human father. Si Joseph, foster parent lang niya o father niya. Pero lahat tayo may galing tayo sa tatay, kay Adan. Pero si Jesus, galing sa langit. Nakalagay yan sa 1 Corinthians 15:47. Tinawa. 1 Corinthians 15:47. Na si Jesus lang, pinaka-unique lang kanyang pagkatao. Diyos kasi siya. Kaya lang, yung Diyos na yan, hindi yan mapako sa cross. Kasi ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4 verse 23 and 24, God is a Spirit. Kaya worship God in Spirit and in truth. Kaya dito sa 1 Corinthians 15:47, 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth. Yung unang tao, lalaki, ay galing sa lupa. Ito ay si Adan. Earthy. The second man is the Lord from heaven. Yung second man, si Lord Jesus Christ. Yung Lord from heaven. So mapansin mo, yung first man galing sa lupa. See? Yung second man galing sa heaven. So yung pagkaiba ni Adan, si Adan galing sa alabok, sa lupa. Amen? Hiningahan sa ilong, naging living soul. Okay? Tapos pinatulog ng Diyos. First operation, ginawang yung isang rib niya, tadyang, ginawang si Eve, si Eva. Yan. So, first operation ng Panginoon, no? Dahil malungkot si Eve, wala siyang katuwang na katulad niya, kaya binisan na ng helpmeet, lifetime partner. So, yon. Pero si Lord Jesus, sabi ng Bible, second Adam is the Lord from heaven. So, galing si Jesus sa langit. Yung pumunta na sa tiyan ni Mary, na-conceive, no, sa Holy Spirit. And then, pinak si Jesus na walang bahid ng kasalanan. Siya lang yung sinless. Walang kasalanan si Jesus Christ. Dahil ang gusto ng Diyos Ama na alay ay walang bahid. Ang pwede lang makasatisfy sa puot ng Diyos sa kasalanan ng tao ay yung offering at Lamb. At tanawa si Jesus na Lamb of God who takes away the sin of the world. So siya lang yung qualified na mapako sa krus. Kasi si Jesus lang yung walang bahid ng kasalanan. Then, nasatisfy na yung puot ng Diyos ay nawala na because of Jesus Christ. Siya yung ating tagapamagitan. Kaya, blessing. Amen? Blessing sa atin na nakilala natin si Lord Jesus Christ, tayo mga Pilipino. Ay kung tayo sa Thailand, hindi kilala si Jesus Christ. Sa Japan, hindi kilala si Jesus Christ. Doon sa Middle East, hindi man kilala si Jesus Christ. Propeta lang ang pagkilala sa Kanya. Hindi siya Son of God. Imagine, pero tayo, bagaman tayo third world country, Pilipinas, pero sa akin ay okay lang. Kung naging third world country tayo, at least nakakilala tayo sa Panginoon. Kasi kung mayaman na first world country, tulad ng Great Britain, ng Australia, ng Amerika, ay marami ng atheist doon. Marami nang hindi iniwala sa Diyos. Ang paniwala nila ay galing tayo sa unggoy, na ang sanlibutan nagkaroon lang ng Big Bang, na sumabog lang. No, talaga ang sanlibutan ito, mayroong Diyos talaga nito na nag-architect, engineer, na himpan talaga ng Diyos yung design, mga planets, na hindi nagbabanggaan, mga stars, moon, lahat. Naka-plaster na lahat bago nilikha ng Diyos yung tao. Kumbaga mayroon ng langit, lupa, may tubig, may punong kahoy, may mga hayop.
And then everyday bigyan mo ng tubig si Kwan, normal. Pero na tubig Oh, ano ni. maligam-gam. Yan. So, na ganun nangyari, no? Kaya, blessing na si Lord Jesus ay pinanganak. At dahil sa Kanya, na-reconcile tayo sa Diyos Ama. Amen? So, na-reconcile tayo. Ay kung wala si Jesus Christ, papahamak tayo sa impyerno. Pero dahil kay Jesus, di natin mapunta sa impyerno. So, yun ang purpose na si Jesus naparito to build this church. So, ibibuild niya yung kanyang mga tao. Siyempre, nag-build ba si Jesus ng kanyang church? Si Satan man nag-build naman ng kanyang mga tao rin. Nagakontra naman sa mga followers ni Jesus. Kaya, doon sa Nigeria, ang dami mga Christian doon na pinapapatay ng mga extreme na mga Muslim. Sa Nigeria, tingin nyo sa Christian Broadcast Network, ang dami mga pinapapatay doon. Din sa yung mga ISIS, pinapatay nila yung mga Christian doon sa Egypt. Kaya minsan may ilan yun ang mga pinugutan ng ulo ng ISIS, ang mga Christian, mga siguro more or less 20, no? Tapos may isa doon taga-Ghana yata na hindi naman siya believer, pero sabi niya, i-deny mo si Jesus Christ, then pakawalan ka. Pero sabi niya, yung Diyos nila ng mga Christian, yun na rin ang Diyos ko. Kaya hindi man siya believer, naging believer siya na Panginoong sa Kristo. Kaya pinatay rin siya. O kasi kung anong Diyos ng kanyang mga kasama ba na mga Gnostics, yun na rin ang Diyos ko. Kaya yun, pinatay rin siya. Pero sabi ng Bible, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Katakutan niyang pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. At yun ang Diyos. So see? So, praise the Lord na dahil sa Panginoon Kristo ay nakikilala tayo. At siyempre, habang nag-build si Jesus ng kanyang mga people, mga tao, si Satan naman nag-build ng kanyang mga tao rin, nag-build rin, para kalabanin naman yung mga na gawain ng Diyos. Nag-build si Satan ng mga pornography site. Kaya yung pornography na may napanood na sa YouTube, kung yung pornography, yung counterpart pala yun sa Christianity. Pag nahumaling sa pornography yung mga kabataan, mga tao, parents man, mga binata, dalaga, kaya nakuha yung image of God, yung masisira. Kaya galing kay Satan man yan. At na yung nag-invento niyan ng mga pornography na yan. So ganun. Kasi ang marriage nga ay banal yung marriage na yan, galing sa Diyos yan. So, salamat tayo sa Panginoon, habang tayo sa Panginoon, mayroong pumupunta naman sa Panginoon. Alam niyo ba na ang paniwala dun sa India, sa India, pag namatay yung mister, namatay yung mister, no? So, yung misis niya na buhay ang misis niya, ang gagawin pala yun, kakapusin pala at susunugin pala. Pagpatay pala yung mister, automatically yung misis niya na widow, ay sa paniwala niya na religion sa India, ay susunugin ng papatayin rin. Ay paano pala kung yung mister niya ang daming asawa? Di lahat pala ng asawang babae ng kapusin, sunugin, yun ang paniwala niya. Tapos mayroon din sa lugar sa Africa na paniwala, pag kambal yung bata ay papatayin din pag kambal. Yung mga paniwala nila, no? Pero sa Panginoon, sa Bible, kanyan ng hindi yan pinapractice dito. Kasi ang ating practice ay God is love. Amen? Turuan ni Lord Jesus sa enemy, love your enemies. Mali mo ang iyong kaaway. Pero yung sa ibang religion, pagkaaway, anong gawin mo sa kaaway? Enemies of the cross. Yung kaaway nila yung cross. Yung kaaway ng Christianity, habulin sila at patayin. Yan ang turo ng ibang religion, no? Pag ikaw ay Christian, kaaway ka. Anong gawin sa Kristiyano? Pursue them and kill them. Pero anong turo ni Lord Jesus? Iba, love your enemies. O kakaiba ang turo ni Jesus Christ, diba? Amen? Kakaiba, love your
English. Kung sabihin nila, oh, yung mga Christian naman, ibang yan, pinapatay nila ang mga ganito, mga tao. Hindi, usually hindi naman yan Christian by heart. Christian lang by lips. Hindi naman yung mga ligtas. Kasi ang totoong Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ, hindi yan papatay ng mga tao o mag-torture o mag-genocide. Yung magawa lang na walang mga relasyon sa Panginoon. Pero yung mga followers ni Jesus, bakit ginawa ba yan nila Pedro, nila Andrew, Matthew, nila John, nila Bartolome, na sila ay pinagpapatay ba nila yung mga hindi sumunod kay Jesus? Hindi Wala silang ginawa. Sila lang ang ginawa ng masama. Si Pedro, pinako na pabaliktad, patiwarik, hindi siya karapat-dapat na patulad kay Jesus na ipako na sakto ba? Dahil sabi, pabaliktad lang siya. Binalatan ng buhay. Sino? Bartolome ba yun? Kulong mantika, si John the Beloved, nilagay, pero nakasurvive. Yung iba naman ay pinugutan ng ulo, ni Herod, sino ba yan? Si James. Ang dami pa na yan ay mga tagasunod ni Jesus. Sila ay pinersecute. Pinersecute yung church. Pero kahit gano'n ang ginawa sa church, sa people of God, lalong dumami sila. Yung church ni Jesus, yung people of Jesus ay dumami. Church is a group of sinners saved by grace, scripturally baptized, gathered together in specific place and time to carry out on the Great Commission. Matagpuan yan sa Matthew 28 verse 18 to 20, Mark 16:15, Acts 1:8, and in the entire Bible. So anong purpose na pag-build ni Jesus ng kanyang church? So number one, to evangelize. To evangelize? Yan ang purpose. Ang church ay hindi ito entertainment. Kaya, siyempre, seryoso ang paglilingkod sa Panginoon na mayroong reverend, may kabanalan. So, sa nakakalungkot ngayon sa mga simbahan, makita mo, minsan yung pastor ay nagkakabit na sa parang entertainment na yung, ano ba yan, yung may tali ba yun, tapos ay may sliding ba yun? Zipline. May zipline. Naging entertainment ka. Tapos yung iba na yung mga Hillsong, may mga drums, may mga igpat-igpat na. Patay sindi. So, entertainment na yung church. Di ba, no? Tapos, mayroong mga church pa na pag ginaganon ka ay kakatumba. Natumba. Pero may nagapan sa likod, may nagasalo ka agad. Para mga palabas na lang, no? Para mga wala lang. Kaya, iba na, hindi na yung tunay na church. Tapos yung mga nagasalita na hindi mo maintindihan. No? Hindi mo maintindihan yung mga pinagsasabi nila. Yun. Tapos mayroon doon mga membro ay lutusan ng pastor ay. Pero parang Aprikano yung pastor eh. Labas doon sa mga damuhan, nagkakain ng mga damo, yung mga membro. Sunod man, mga pandaraya na so ganun. So hindi ang church ay hindi for entertainment. Ito ay ang purpose nito evangelize. By God's grace ay tayo sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo, sa grasya ng Ginoo ay nakabigay tayo ng gospel tracts mula noong June 2024 hanggang kahapon. Nabigyan na natin na gospel tracts. Ito ay warning na para hindi sila mapunta sa impyerno, kundi sa langit sila punta because of Jesus Christ, na maniwala sila kay Jesus, tanggapin nila si Jesus bilang Lord and Savior. Ang nabigyan natin nito lahat ay 2,539. Nabigyan ako ng isa kanina, tinda ng isda. So, plus 1, so pa na 2,539. Praise the Lord, amen? Glory to God. Nabigyan natin ito ay 2,539 na gospel tracts. Mga tao. Imagine, 2 years na and almost 2 months. Imagine, Saan tayo nakabigay? Meron tayo nabigyan doon sa Guimaras, may sa Iloilo, may taga-Antique, dito sa Aklan, doon sa Batangas City, sa Pierre, meron din sa Pasay City, sa Caloocan City. Pumunta pa ako doon magpasal kay Kuya Julius, kay Joseph. Gadala ako nito, gabigay ko sa jeep o sa mga gatinda sa mga kainan. Yan.
sa mga estudyante, sa Pasay City, abutan tayo. Dapat dala si Mama Nalin ko sa Palawan, dala ka rin para makapamigay ka rin doon para yung gospel tracts na galing sa Bethany Baptist Church, Makati, makarating rin doon. At yung tumanggap kay Jesus Christ, nag-profess, tinanggap bilang Lord and Savior si ating Panginoon Kristo ay 292 o 292. Yung iba dito yung mga estudyante sa Compassion sa Bulwang. At ang baptism ay 9 as of August 16 doon. 15 lagay ko. 16 ay may nadagdag kasi ng isa kanina. Imagine. So praise the Lord. Glory to God sa nabigyan na 2,538 na gospel tracts. 39 plus 1. And then, tayo rin naman ay, tayo dito sa Kalibo, nag-evangelize, no? Hindi naman religion ang dala natin ay si Jesus Christ, na sila ay mag-save. Kasi, di naman maligtas ang tao sa pamagitan ng Baptist o Katoliko o Mormons o Iglesia. Masave ang tao through Jesus Christ. Sino ang pinako sa cross? Mormons ba? Iglesia? Katoliko? Baptist? Hindi. Ang pinako sa cross ay si Lord Jesus Christ. So, pinupoint out natin yung tao kay Lord Jesus Christ kayo maniwala, tumanggap para maligtas, punta sa langit. So, dito tayo sa local, sa Aklan, Kalibo. Meron naman tayo kinasuportahan sa Guatemala. Merong missionary doon sa Guatemala na deny ang kanilang visa. Kaya doon muna sila sa Costa Rica. Tapos kailangan niya ng $2,500 plus, no? US dollar. So, ilang amount yun natin, Ana? Mga 112,000, no? Kailangan niya, imagine. Ay, ang bigay lang naman natin, 25 pesos na. So, nakasuporta tayo na missionary din sa Promised Land, sa Israel, sa Argentina, sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia, sa India, at sa Myanmar. Ano pa, mga missionary dyan, sa Cambodia. Ano pa mga missionary dyan? Sa Africa, doon sa Zambia, Africa. At ang nasuporta natin missionary sa Gracia Ginoo ay 35. Support missionary. So, di man tayo makapunta doon sa lugar na doon sa Africa o Japan o sa China, pero may pupunta doon, mag-pray lang tayo at magbigay tayo ng pera sa kanila. Kahit 25 pesos. Kung kailangan natin ng suporta dito kailangan natin may magsuporta, pero tayo pag-suporta sa kanila. At yun ay 35 nas missionary. Tapos pray natin, financial, makadagdag pa tayo. Mayroong gamisyon sa China. At siya ay Chinese mismo. Madagdag yan. Para meron na tayo sa India na sinusuportahan. No? Sa India, meron na tayo marami na. Alam ko, medyo dalawa. Magdagdag tayo sa China kasi para maraming tao, ingay na biruan India, pangalawa na yung China. So, pag mag-support tayo dito, another. Sa China, at sa Japan rin. Alam niyo ba, sa Japan, ang Christian lang doon ay less than 1% lang. Ang Japanese people, at ang Japanese people ay mga 120 million yan. Mas marami pa sila sa atin. Tayo lang naman, mga 118 million. So, mas marami pa nga ang open sila, pero mahirap kasi marami sila mga tribal beliefs, mga Shintoism. Mas marami pang Christian sa Vietnam at sa China kumpara sa Japan. Kung mag-support din tayo sa missionary sa Japan, at least madagdagan, may Japan na. Tapos yung sa Argentina rin, minsan ginalipat-lipat ko supportan rin yung sa Argentina. Dati ka-support natin sa Argentina. Meron yan dati rin sa Uganda, Africa. Yan. So, pag mag-support kayo kamo mga estudyante, kayo kamo ga-eskwela para makatapos, makapa-graduate, makatrabaho, at makasweldo kayo, mag-support kayo sa mission, support. Mga senior citizen, support niyan. Kanilang mga pension, kahit kami rin, allowance namin, na-support rin namin. Mabawasan namin allowance at ipadala sa mission. Ano gusto mo? Ikaw pupunta sa China
Sa Vietnam, sa Japan, sa Africa, o may tagapunta na lang doon? O ikaw pupunta doon? Ikaw pupunta doon o kami? Pupunta ka doon o may punta na lang iba? Ang gawin mo lang ay mag-support na lang through prayer and kahit piso, kahit 2 piso, kahit 5 piso, o kahit estudyante ka. O mas maganda na may mag-mission doon, supportan lang natin. Kasi na hindi na kayo magpunta yan sa Vietnam, o sa China, o sa Japan, o sa Africa. Mag-support na lang siya. At ako gustuin ko man nga, kung marami lang ako, pag-aaralin ko yung isa ng English major at magturo doon sa Thailand. Missionary na, teacher pa, may sweldo na, commission pa. Kaya sa Thailand, yung estudyante doon, dahil sa mga video games, sa mga cellphone games, pinangmaril siya. Teenager, ang binaril niya, pinatay niya, teacher at mga estudyante. 6 lahat ang napatay niya. Tapos ang daming mga sugatan. Dahil sa kinuha niya yung baril ng lolo niya. Pati lolo niya, pinatay niya. Imagine ang mga kabataan ako, iba na. So, hindi nila kilala si Jesus Christ sa Thailand. Mas kilala si Pacquiao at yung Coca-Cola. Pero si Jesus Christ hindi kilala. Okay, mission si Pastor Ribot, pastor sa Masbate, iniwan yung simbahan, binigay sa iba, pumunta na lang siya ng Thailand. Kaya nagwa lang siya doon eh. Nag-tour lang ba? Nag-tour, tourist. Ay, naka-astorya na siya mga Thailander. Tinanong niya, kilala mo si Jesus Christ? Sabi niya, hindi niya kilala si Jesus Christ. Ay, ang kilala niya ay sa Pilipinas si Pacquiao, boxing, at Coca-Cola. O nakon siya, na-convict siya. Kaya, nag-mission na lang siya sa Thailand. Sa Japan rin. Kaya, marami pa talaga. Sa China rin, sabi ng missionary sa China pala, dami palang suicide na kabataan. Before sila mag-college, no? Makuha ng entrance para maka-university o college. Pag hindi makapasa, nag-suicide mga Chinese. Siyempre, hindi naman kilala si Jesus Christ. Even sa Japan, ganoon din. Nag-suicide. Mga kabataan, hindi alam yung purpose sa buhay. Pero tayo bilang Pilipino at followers ni Jesus, ang purpose natin sa buhay, ganito. Kayo estudyante, kaaral kayo, makatrabaho, makasweldo, para mag-support sa mga missionary sa foreign field o sa local at sa pamilya, masuportahan. At sa sarili mo rin, mga pangailangan, pambiling pagkain. Yun ang purpose, kaya bakit din nag-eskwela? Para makasweldo, makanegosyo. Kasi kung hindi ka makapag-aral, ang maging trabaho mo lang ay, siyempre, maging pangka lang. Ibig sabihin, hindi mo maabot. Dito pala si Tenorima, ang anak niya, si Lieutenant Colonel Belsasar, at si classmate niya, si Kuya Ricky, Lieutenant Colonel Ricky, Buntogo na Lieutenant Colonel Belsasar Villanucci. Sa palagay nyo, maging sila niya, maging second in command sa Aklan Police Provincial Office kung hindi sila nakapag-eskwela? Of course not, di ba? Hindi sila maging dating chief of police yan. Kung hindi sila nakapag-aral, tama? So, aral. Pero alam mo, pag naka-graduate ka naman ng pag-aral, pwede ka naman mag-negosyo eh. Kasi iba nga dito sa Salacerna eh. Hindi naman sila nakagraduate sa mga college level lang o high school graduate. Pero asinso buhay nila kahit nagnegosyo sila. Kaya minsan pag negosyo rin, kung magaling ka na, wala ka ng bisyo, hindi ka babaero, hindi ka lasinggero, hindi ka sugarol. Nag-asinso sila din sa negosyo rin. Malaki rin nakita ang negosyo, buy and sell. Malaki rin yan. Mas malaki pang kita nila kung trabaho sa munisipyo. Ilang nga kay Papo na sweldo per day? 250 pesos? 250? Imagine 250. Patawanan ka lang na nagatinda lang ng mga palamig, no? Ng mga ruis, diba? Kapag nga palamig. Laki ang kita. Yung mekaniko sa mga motor, si Brother Pulincio, doon sa Tigayon. Sino yan? Si Rapi. Ang kita pala na nagabutingting ng mga pyesa ng motor,
mababa pa nilang kita ay 1,000 pesos. Imagine na 1,000 isang araw. O ay kung times 26 days, tanggalin natin yung apat na Sundays at 26 days, kita niya 26,000. O, ay mababa na yun. Minsan may 2,000 na silang kita. Malaki pang kita nila. So, although nakapag-aral man sila niyan, mga college graduate yung iba, pero yung iba naman madiskarte kung saan kikita ang malaki. Yan. Yung iba nag-abroad na lang para triple yung o 4 times pa yung sweldo. Importante, may purpose ka. Ang purpose mo para kumita ng pera para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, mag-support sa mga missionary sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Yan ang purpose. Yan ang purpose. At siyempre, pang-suporta sa pamilya at sa sarili mo at sa kapwa, mga mahirap. Yan ang purpose. Ha? Unlike sa Japanese o Chinese, di nila alam anong purpose sila, bakit sila nabubuhay. Wala bang direksyon? Pero tamang direksyon. Yan ang purpose natin, to evangelize the world and to give, magbigay. Kaya sabi sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Luke 6:38. Ano sabi ni Lord Jesus? I have showed you all things, how that so laboring o nagalibor ka, trabaho ka, you ought to support the weak, suportahan yung mahihina, and to remember, alalahanin mo ang sinabi ng Panginoong Kristo, the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed, mas blessed yung mag-give. Pag-give ka, ganito kamay mo, give. It's more blessed to give than to receive. Pag-receive mo, ganito. So marami, give and take. Give and then receive. Give, receive. Give, receive. Ganun din. Parang inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ay kung paano ka lang para may receive ka lang. Inhale. Inhale. Ang hirap, no? Kung puro ka lang inhale, puro ka lang baton, mahirap. Ibig sabihin ay pakabig lahat. Oh. Inhale ka, tanggap ka, manangin, tanggap ka lang, tanggap. Ang hirap. So dapat pag tanggap mo, exhale. Pag tanggap mo, bigyan ka rin. Oh, give and take. Pag nakatanggap, ibigay rin. Kami nga nabigay kami ng mga used clothes, bigay. Tapos pinibigyan na naman kami. Hospital naman, nagabigyan rin ito ng mga used clothes kay Angking. Tapos pag nagbigay na naman kami, magbigay na, dami pa. Kaya minsan ay, sabi ko kay Mama Nalin, malulunod na tayo sa mga damit, mga blessing. Minsan parang hindi ka na makadaan, ganito lang magdaan sa housing, oh. Nahilita naman yung housing, eh. Yung sa loob nun ay kung lang yung mga 22 square meter. Pero kung sama yung kusina at saka sa harap, 40 lahat. Pero yung sa loob, doon na yung kwarto, yung tulugan, yung ano pa, basta receiving area. Kung lang yata yung mga 22 square meter or tama, mga 22 square meter lang. O, mga rekaran lang. So, gutok, masikip. Kasi, gabigay kami, kabalik. Sige ba na mo bigay? Kabalik. So, yan ang principle. Kasi, kahit gabigay tayo sa Panginoon, sa gawain na Panginoon, sa mga missionary, we cannot outgive the Lord. Pag ginabliss tayo ni Lord, napansin niyo ba, habang ikaw nagabigay, hindi ka nauubusan. Ibig sabihin, nagabigay ka, mayroon kang source. Pag nagabigay ka naman, mayroon ka naman, di ba kung may mga bomba, na yung jetmatic pump, di ba hindi magtubod, maglabas yung tubig, ginasuwangan mo, lagyan mo ng tubig, di ba? Ano tawag karon? Pag nilagyan mo ng tubig, suwan mo, lagyan mo ng tubig, then ba, may tubig ng galabas. Diba sa talbos ng kamuti, dalhog, pag ginapitasan mo ng mga talbos, dahon, gatubo na naman siya. Di ba? Oh. Kahit yung malunggay, pitasan mo, gatubo na naman. Oh. May dala ako malunggay dito, nagkuha na naman ako. Oh.
So, yan ang blessing ng giving. Kaya kamo kahit estudyante kayo, mag-separate ka mo ng inyong tithes, offering, o piso. Tipunan ko to para pag Domingo, i-offering ko. Usually pag na-offering mo dito, napupunta rin naman yan sa akin. Kinakain mo rin yan eh. Kasi binibili rin natin ang pagkain, kainin tayo dito eh. Ito lang yung blessing ni Lord. Ito yung church mission na every Sunday is anniversary. Kasi pag anniversary kasi, once a year lang yan, big church, no? Anniversary sila kainan, no? Pero dito, as the Lord provides, every Sunday anniversary, lalo kadalas ini ideas, their pains, their money. Wala sila ngayon dahil may sakit. Kaya, blessing ni Lord yan. Na tayo ay nakasuporta. Na kung ano ba kayo? Na-bless din kayo na baka man tayo mission ay support kita. Amen? Support kita. Kaya kung hanapin niyo yung offering niyo ay nabigyan na natin. Kaya nandun na support list. Gatis-tis na, gatipid lang tayo. Mag-support tayo. And to, then the last, ano ang purpose ng church? To build His church, ni Jesus, yung tayo. Ano ang purpose? To evangelize. To evangelize. Yan ito. Kaya kahit sa classmate nyo, isiran nyo tungkol kay Jesus. Na tanggapin nyo si Jesus. Paniwalaan niya si Jesus Christ. Kasi pag mamatay ang classmate mo, hindi siya nakatanggap kay Jesus, hindi siya nabilib kay Jesus. Kung hindi ka marunong mag-soul-winning, bigyan mo lang ng gospel tracts. Or paturo ka sa akin kung ano soul-winning. Si Ate Hana, at least kahit paano, ay naturuan ko mag-soul-winning. Soul-winning siya sa kanyang kaklase. So praise the Lord na ka-soul-winning siya doon sa Taisik at doon naman sa compassion sa Pizzeria Vinto. So praise the Lord na kayo rin matuto rin kayo. Amat-amat, unti-unti lang matuto kayo mag-share. Of course, to evangelize and to give. Paano kung wala akong may give, Pastor? Sabi ni Pastor Nable, bigay mo yung sarili mo sa offering plate. Yung sarili mo, ipunta mo sa offering plate. Yung sarili mo, ibigay mo yung buhay mo. Yung puso mo sa Panginoon. Kung ano meron ka. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, what is in thine hand? Yung tungkod. Ginamit yun ng Panginoon na paano yung tungkod? Ialsa mo. Nahati yung dagat, yung Red Sea. What is in thine hand? Bible. What's in thine hand? Gospel tracts. What is in thine hand? Cellphone. Gamitin mo sa social media. Mag-share ka ng mga Bible verses. What is in thine hand? Piso. Lagay mo sa Panginoon. Ibigay mo. Kasi ibang piso natin sa piso net. Piso. Hindi lang piso, 5 piso, 10. Iba na mga kabataan ngayon ay na-addict na sa gadget, sa cellphone. Kaya minsan ang ugali, tinorma na, niya din iba na ugali ng kabataan ngayon kaysa ugali namin mga kabataan ako, iba ugali kaysa kabataan sa ngayon. Pero hindi naman lahat, pero majority ganyan talaga, no? Nag-apat sa lula, lulo, tatay, nanay, nag-react, tapos hindi na isturbo sa mga laro. Kaya minsan ay hindi na blessing, minsan ang cellphone naging curse. No? Blessing lang yan pag nagamit sa tama at sa communication. At kung tapos na yung mga gawaing bahay, pwede mag-relax. Pero relax ako, pero kahit relax ako, soul-winning pa rin ako. Soul-winning sa cheese.com. Pati ako, gina-review ako, bakit dito ka? Dito nga platform mo, ginadala yung mga Bible verses mo. Sabi ko, by all means, save some. Pati ako, gina-pan na rin gina-persecute, bakit gasolini ako doon sa games. 3 minutes lang, ginapan. Imagine, yung iba ay atheist, hindi siya naniwala. Imagine. Pero yung naniwala naman kasi amen, natutuwa naman na dito ay may nag-share ng Bible verse, yung iba ay nare-revive. So, hati rin ang tao. Mayroong negative, may positive. And to evangelize, number 2, to give, and number 3, the last 2, disciples. Sabi 2 Timothy chapter 2, verse 2, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
So, sa mga sabi ni Pablo, na yung mga bagay na pakinggan mo sa akin, sabi ni Pablo kay Timothy, ay heard of me at maraming mga witnesses, ay i-commit mo man is the same commit daw sa mga faithful men na mag-teach rin sila sa iba. So, from Paul to Timothy to faithful men and to others. Ibig sabihin, ipasa. Katulad sa ating lingwahe na aklanon, unti-unti na daw na nawawala na yung mga aklanon nato na dialect, na iba makarang mga bata ay may halo na kasing Tagalog, English ang salita, kaya yung mga aklanon language ay nababawasan na. So dapat ay, pero ako katagalog ako dahil siyempre sa YouTube audience natin ay para maintindihan yung nagpanood dun sa Manila. Eh kung mga aklanon ako, hindi nila maintindihan. Pero aklanon na language ay ituro rin sa next generation. Pero dito naman, ituro mo yung natutunan mo tungkol sa Panginoon Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, si Lord Jesus sa kanya ng sulwining doon sa daang Damasco. Kaya naturuan ni Lord Jesus si Apostol Paul, tinuruan niya si Timothy, at si Timothy turuan mo yung faithful men, at yung mga faithful men turuan niyo iba rin tungkol sa itong Jesus build His church. At anong purpose? To evangelize yung mga kaluluwa na pupuntang impyerno, kasi kung di yan mga evangelize, mapariwara yan, punta sa impyerno. Without Jesus, ang tao punta impyerno. With Jesus, sa langit. Kaya every missionary, every heart with Jesus Christ is a missionary. Bawat isa tayong lahat missionary. And every heart without Jesus Christ is a mission field. Sabi nga ni Lord Jesus, pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. The harvest is very plenteous, but the laborers are few. Kunti lang ang nagalibor, pero yung anihin ay maraming kaluluwa. Okay? So, i-commit mo sa mga faithful men, at yung faithful men i-share din sa iba. At ang purpose ay to evangelize and to give and to disciples. Kasi kung nag-evangelize dun sa ibang bansa, sa Africa, sa China, Vietnam, sa Cambodia, sa Thailand, Indonesia, o sa Japan, sa Africa o sa Australia, Europe o America, Guatemala, sa Costa Rica, may ga-evangelize doon, ay kung walang ga-supportan sa kanila doon ay mamamatay sila, makakasakit sila. Paano ang pangrinta nila doon ng apartment, pambili ng tubig, pagkain, pangbayad sa visa o passport o pamasahe? Parang sundalo yan. Padala ka ng sundalo sa Mindanao. Dahil yung mga sundalo na yan, may baril yan, Armalite. Ay paano kung hindi suportahan ng sa Camp Aguinaldo, hindi sila padala ng bala, hindi sila padala ng mga boots, ng uniform, ng bulletproof vest o helmet, ay mamatay sila doon sa digmaan sa Mindanao laban sa mga terorista. O, diba? Ganon din sa ibang bansa, sundalo, walang suporta, mamatay sila. Ganon din, mga missionary, may mission sila, foreign, local. Pag walang suporta, uwi na lang sila. Kasi makakasakit sila. Doon nga sa na malaria nga si missionary Joel Marin Lopez sa kone. Sierra Leone, Africa, halos munting na siya mamatay. May namatay naman na sa Liberia yata, si missionary Liberty. Namatay doon sa missionary na babae doon sa Africa, si Leone, sa kagat ng lamok, malaria doon. So, kailangan may support. Siyempre kung may suporta sila, may pambili silang makain, gasolina, may motor sila, o makahayo sila. Ganun. Pero kaya kung walang suporta dito, walang magsuporta dito, anong ibibili natin ng bigas? Pambayad sa kuryente, tubig, gasol, biling ulam. So, give and take. Hindi man lahat maka-mission, pero yung iba ay nag-support. Nag-support, yung iba na nag-hayo. Amen? So, yan ang purpose natin. So, alam niyo na yung ating purpose, ha? To evangelize the world, local, foreign, through the
good news, Great Commission ni Lord Jesus Christ. Only Jesus Christ saves. Kailan nilang mapakinggan yung gospel. Ano yung gospel? Na si Jesus Christ, yung kanyang death, burial, and resurrection of Lord Jesus Christ. Sila ay magsisi ng kasalanan, repent of their sins, and believe Jesus Christ, receive Jesus Christ into their heart as their personal Lord and Savior. Pag ginawa nila yan, then masave sila. Sila yung sa punto. So mayroong mapasalamat sa atin na taga Vietnam, Africa, Thailand, Indonesia, China, o sa Latin America. Thank you. Dahil na-support kayo, may missionary pumunta, nakilala sa Panginoon. Salamat tayo sa mga missionary na tayo dito sa Pilipinas ay nasira ng gospel ni Lord Jesus. Amen? So, to build His church, no? Jesus built His church. At yung church is tayo people to evangelize, to give unto disciples. Amen? Let's pray. Lord God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa inyong salita. Prepare niyo sa aming puso, Lord, ang mensahe na ang purpose namin kaya kami mag-exist dito, Panginoon, bilang church mo, Lord Jesus. Your church is your people, not the building. Kami, Panginoon, ay yung Lord Jesus, we belong to Jesus Christ Church, Panginoon. At ang purpose to evangelize the world through the gospel of the Lord Jesus Christ and to give our life, our treasure, our time, talent, and to disciples others na maging soul winner din, na mag-win ang souls for the Lord Jesus Christ. Lord, I pray, i-bless mo yung bawat isa dito, ga-represent ang bawat family. And we pray yung mga amsing, Lord, makasama namin next time. And we pray rin healing ni Annalisa sa kanyang cancer. Good health ni Don Lord sa Middle East. Ngayon kay Sister Monique ng Lord. Natan rin si Heidi, good health sa kanya, kanyang mga anak, mga apo, Sister Pin, kay Dino, kay Belgar, kay Norma Lord, sa kanyang mga anak, mga apo Lord, ang apo sa Lord. Pagpalain yung Panginoon at salvation rin na wala pa sa inyo. Salamat na sa mga apo na mga doktor, mayroon na siyang apo na pulis. Even may apo rin siya ng pare, Panginoon. Pwede rin makilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. At bawal siya nandito, si Crystal, si Teddy, si Simon, si Hannah Gigi Lord, mga analin, si G.E., si Sia, si Kirtong, Panginoon, si Dino, si Denbergo. Bawat isa, Panginoon, ang mga hindi ko nabanggit, kayo mag-bless. Kaya Julius, kaya Tikboy, Dennis, Blessed and family, Panginoon, papalain mo. Si Pastor Nabli, yung nabing. Ang Britani Makati, Panginoon, Washington, Malay sa naman siya, Pastor Carlito, Pastor Misty, Pastor Johnson, Panginoon. Magkaroon pa ng maraming mga soul-winning Baptist churches dito sa Panginoon. Ang purpose ay ipahayag si Jesus Christ na siya ang tagapagligtas. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po sa spiritual, material, good health, financial, maging good health kay Norma, Panginoon. Ay pray rin, Panginoon. Sa Heidi, mga maling Panginoon. At yung bawat isa. Sa lahat ng glory and power, ibigay namin yung thanks and offering. Bless the gift and the giver. To bless mo rin si Pastor Nabli. Provision sa kasama ni Mama din sa September 10. In Jesus Christ's name. At namin, Lord, sa prayer, mga Israelites, salvation po ng mga Israelites, makilala kay Jesus Christ, my Lord and Savior. Even the Arab people, Muslim, Hindu people, atheists, Lord, open their hearts. Sweet Holy Spirit, speak to their hearts. Magpadala ka ng mga mensahera mo, Lord, mga missionary, at sila ay mag-repent and receive by faith si Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Thank you, Lord, na marami rin mga Muslim sa Iran, o sa Middle East, sa Saudi, ang nakakilala, tumanggap kay Yeshua, tinanggap nila by faith si Jesus Christ as their Lord and Savior. We pray, hindi lang ang Lord, mga Muslim, tanggap ng biyaya ng eternal life to Jesus Christ, kundi even the Buddhist and the Hindu people rin, Panginoon, and the atheists, Panginoon, mga Shintoism sa Japan. Lord, open their hearts. Even sa mga Buddhism sa Thailand, sa Myanmar, Lord, makakilala na sila kay Jesus Christ, the Lord and Savior. Open their hearts, Lord, sa mga lugar na to.
sa Israel, sa Thailand, sa Japan, sa China, Vietnam, Laos, Cambodia, sa Africa, Lord, even sa Australia, sa Europe, sa North and South America, Lord, even dito sa Philippines, at 7 continents of the world, Lord. We pray for Plenum Bethany Baptist Church, Makati, Lord. Thank you na mayroon ng 87 foreign missionaries to the foreign field at mayroon pang another 10, Lord. Salamat, Lord, at more laborers, Lord. We pray, Lord, of the harvest. Please send forth more laborers into the vast harvest. Mga kaluluwa, Lord, 8 billion na sobrang mga kaluluwa, Panginoon. Kunti lang yung nag-share about the Lord Jesus Christ salvation. We pray magbaralo. Ako, Panginoon, ng more laborers sa iyong harvest, Panginoon. Ito aming prayer, thanksgiving, forgive our sins, help us, maging supporter kami, Lord, ng mga local and foreign missionaries to the foreign fields. Nandito ni Baptist Church Mission. Kalibo, pagkalubang, Lord, ang pinansyal at lupa, Lord, even sa anong barangay dito sa Kalibo para maka-establish ng church building, Lord. So, ito aming, we ask this in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you. Good morning. Ay, salamat.